Daming pwede dito pagpwestuhan mga tol kung gusto nyo lang ng libreng maligo. Ayan ah, ito yan. Solo namin yung spot. Pasok na natin. Sarap. Okay, let's go. Okay mga tol, welcome again sa aking moto camping adventure. Kasama ko si Mrs. ngayon. For today's video ay magka-camping uli kami ni Mrs. dito sa rotang to. Meron tayong babalikang beach. Napakaganda dun mga tol. Doon uli kami babalik ni Mrs. Titignan natin yung ganda uli ng spot na yun. Kaya samahan nyo muli ako sa pinabagong moto camping adventure natin. At dediretso na tayo sa camping spot. Let's go! Sarap par. At yung mga madadaanan natin mamaya ay coastal area na. Napakaganda dun. Sa camping na to mga tol, meron akong na-discovereng pang tipirang butane gas. Di ko alam kung makakatipid tayo or napamahal tayo lalo. Kasi ito, meron ako nabiling butane gas na sa halagang 120 pesos. Ang brand nito ay Fiesta Gas. Nadaanan lang namin yung shop. At sabi sa akin nung nagbabantay doon, pwede ko na daw to pa-refillan once na naubos. Ang refill nila is 50 pesos, kaya wag ko na itatapon yung lalagyan. At magagamit ka pa sa mga susunod nating camping sakaling wala na tayong butane gas. Pero, ang laman lang nito mga tol ay 170 grams. Unlike dun sa nabibili natin na 250 grams, pero 99 pesos yon. Ang tanong, nakatipid ba tayo? Kasi kung magpaparefill tayo sa susunod tapos 170 grams, 50 pesos, so kahit pa paano makakatipid na tayo dun sa ilang gramo na babayaran natin sa 99 pesos. Ngayon, di ko pa alam kung gaano siya katagal at gaano tayo karami makakaluto sa 170 grams. Bibigyan ko kayo ng review sa mga susunod nating moto camping kung okay tong Fiesta butane gas. Ang brand niya ay Fiesta, kulay blue. Ayan o, Fiesta Gas. Tignan natin kung makakatipid tayo sa mga nagka-camping at gumagamit ng butane gas. Bibigyan ko kayo ng idea kung all goods. Dito na tayo mga tol sa Matnog, going to Matnog Centro. At dito napansin ko mga tol na ang lawak na ng kalsada, napakaganda na. Mas maganda to kapag inaspalto agad para yung gilid tsaka ito yung mga patsi-patsi dito ay mapalitan na ng magandang aspalto. Ganda oh. Nag-widening sila kasi yung lalalim ng kurbada dito. Halos karamihan ng truck ay kinakain yung kabilang lane. Ganda. Nakakamiss naman tong portion na to mga tol, going to Matnog. Dito marami na accident ng truck dyan bumabangga dyan dahil palusong tsaka malalim yung kurbada. Tapos dito ang dami ng bakas, paakyat, yung mga sumasayad. Pero ang ganda ng view. We are here at Matnog, Sorsogon mga tol. Ito ang pinakadulong bahagi ng Luzon. At pagkatawid nyo dyan ay nasa Bisaya na kayo. At ito naman yung rota papunta dun sa beach resort na pupuntahan natin, na kung saan nagpapakamping sila sa halagang 100 pesos, napakamura. Overnight 100 per pax. Dalawa kami ni Mrs. So 200 lang babayaran namin overnight. Ang mura, di ba? At itong rota na ito mga tol, ang dadaanan na natin dito ay coastal area ng Matnog, going to Santa Magdalena. Napakaganda na ng vibes dito. Daming naliligo oh. Pwede din sana dito mag-camp, kaya nga lang masyadong tabing daan to. Yung spot natin medyo may distansya sa kalsadang to, kaya perfect spot yun sa akin, napakaganda.
Tsaka nandito, matatanaw mo dito yung mga barko na bumabiyahe going to Samar. Kung gusto nyo ng libre, dito kayo pumunta, oh. Libre lang dito maligo. Ayan ah, ganda mga tol. Sarap talaga pagka dagat yung pinagmamotoran mo. Ganda. Wow, solid. So ito din yung huling coastal area bago tayo makarating doon sa pupuntahan natin camping spot. Napakaganda dito mga tol. Welcome to Barangay San Sebastian. Ito ay part na ata ng Santa Magdalena kung hindi ako nagkakamali. Daming pwede dito pagpwestuhan mga tol kung gusto nyo lang ng libreng maligo. Diyan o, pwede na o. Hanap lang kayo dito ng area. Yan o, mapapark nyo yung motor. Ganda. Pero dito sa dinaanan natin mga tol, ang daming beach resort dyan. Pero hindi ko recommended na magtanong na kayo dyan kasi karamihan dyan ay required kayo kumuha ng kubo, kumuha ng room. So hindi talaga sila nagpapakamping. Pero dito sa part ng Santa Magdalena, meron ditong isang beach resort na binabalik-balikan namin ni Mrs. At ito yung pupuntahan natin. Nakapag-camping na din kami dito ni Sir Pobs at nagustuhan niya yung spot. Okay, nandito na tayo mga tol sa huling crossing. Papunta na doon sa spot na pupuntahan natin, nababalikan. Ayun yung Setran Santa Magdalena. Sa mga nakapanood ng vlog natin dito, alam nyo na kung saan ulit tayo magka-camping. There we go. Dito na tayo mga tol sa spot. Papasok. Katabi lang siya nitong resort na to. Ayan o, ito yun. Pasok tayo. FTB Talisay Beach. Walang tao mga tol. Mukhang solo namin. Solo namin yung spot. May cottage na doon sa spot. Let's see. Ito yung spot, meron sila dito mga cottage. At meron na din sila doong cottage sa area na yan Yung dating pinagpepestohan namin, nagdagdag na sila ng cottage. May cottage na dito. Okay, dito kami pepesto. So dito na kami sa spot mga tol. Ito yung pinagbago dito sa resort nila. Meron na sila ditong cottage tsaka upuan. Dito kami pumesto dati nila Sir Pobs nung nag-camping kami ditong dalawa. Tapos yan, marami silang cottage dito. Yung CR nandun. Okay, so paano? Sa setup ako para makapagkape-kape kami ni Mrs. Dumating kami alas 3 ng hapon. Umalis kami doon alas 2. So isang oras yung biyahe simula sa Kasiguran. Malapit lang naman. Bababa ko lang yung ibang gamit. At ito, mamaya mag-give tayo ng tubig. So nandito yung tent natin. Di ko dala yung top box natin. Lahat ng laman ng top box nilagay ko dito. 90 liters naman to, kaya kasyang kasya. Meron akong saddle bag na nakalagay. Nandyan din yung ibang lutuan natin. Kabilaan. Set up ko muna yung isang upuan. At ito naman yung dating gamit natin, nagamit pa rin natin ngayon. Ang brand nito ay Tilak. Ito, yung na-setup natin, ito yung SWS Wheel Hike. Lahat to ay nasa description at product selection natin. Redirect tayo sa Shopee kapag clinic nyo yan. Yan, meron ditong ugat na pwede natin pagtalian.
Okay, set up tayo ng bago nating tent. Ito yung gagamitin namin ni Mrs. So, sa mga nakapanood na ng vlog natin ng pag-setup nito, ay papakita ko pa rin sa mga bago nating subscribers na gusto makabili ng ganitong tent. Mabilis lang to mga tol. Ito yung version ng floating tent natin pero isa siyang ground tent. Pasok lang natin yung frame na pagdugtong-dugtong natin. Papasok lang natin siya dito. Magkakross kasi itong frame na to. At saka natin to bibi natin. Ayun. At ito, secure na natin para lumabas yung shape ng kanyang tent. Pakadali nyo lang setup mga tol kahit mag-isa kayo. All goods na all goods. At dito sa kabila, ganun din. Sobra talaga ako nagagandahan nitong tent na to. Tapos meron siya ditong bintana. Okay. Setup ko lang yung camping table para si Mrs. makapasok na din. At yung mga gamit, papasok na natin. Kopya. Yan. Secure mo muna siya nakapasok. Sige, tutunog yan. Okay na? Okay na, okay na. Pasok na natin. Mas malaki yan. Dapit hapon na mga tol. At siguro alas 6 na ng gabing to. Naligo na kasi ako, si Mrs. ay maliligo pa lang. Iniwan ko dito, pumunta ako dun sa dun kasi pababaw yung tubig, mababaw na dun. Naglakad-lakad ako tapos nag-enjoy na din ako maligo dun. Ngayon, si Mrs. na yung naglagay ng ilaw, pero dagdagan na natin. Okay na, maliwanag na yung setup natin. Ngayon, babanlaw kami ni Mrs. para makapagluto na kami. Ang presko maligo mga tol. Sampay ko lang muna dito yung mga basa namin. Ngayon, dahil nakalimutan ko magdala ng gata mga tol, aadobohin ko na lang yung dala kong baloko agad. Kasi gustong gusto ni Mrs. yan. Yung niluto natin sa nakarang episode, adobo sa gata yun. Ngayon, adobo lang natin. Ayan, nakapagsaing na si Mrs. Slice lang natin to. Ganito lang siya mga tol. Okay. Slice na tayo mga tol. At abang inaantay natin to kumulo, lulutuin na natin yung ulam namin ni Mrs. And after that, kain, tsaka try natin makapag bonfire. Bonfire tayo mamaya. Sarap dito. Di malamig. Sakto lang yung temperature ng hangin kasi tabing dagat. Mapresko yung hangin mga tol. Ganda. Ganda talaga dito mga tol. FTB Talisay Resort. Dito yan sa Santa Magdalena. Labas ko na mga tol yung baloko. Tsaka tapos itong tatlo na malalaki ay lalagyan ko ng breeding mix. Tapos ito yung na-miss ko dito sa campsite na to mga tol. Itong asang to. Yan. Dami niya ng tama oh. Lagi siguro ito nakikipag-away.
So madalas siya dito mga tol. Tsaka tumatabi ito sa tent pagka nandito ako. So nagiging bantay siya. Mamaya papakainin na lang natin. So bali 3 kaming kakain sa gabing ito. At yung kanin natin, check natin. Ayun oh. Kunting ano na lang, kunting minuto na lang, okay na yan. Tsaka gigisa na natin to. Adobo. At ito ay lalagyan natin ng breading mix. Sarap niyan mga tol. Baloko sa Bicol. Di ko alam kung anong tawag niyan sa Tagalog. Yung hugis ng shell niyan, ganyan o. Nasa-screen natin sa mga hindi pamilyar. Malaki yan mga tol. Tsaka ang hirap kunin din yan kasi nakailalim yan. Tsaka kapag nagkamali ka ng hawak or naapakan mo yan, talagang hiwa yung paa mo niyan o kundi yung kamay mo. Kaya ang ginagawa nila dyan, meron silang parang matalim na panusok. Sinusungkit nila yan para mabunot. Ganyan kahirap yung kunin. Tapos ganyan lang yung laman. Pero ang sarap niyan, malasa yan mga tol. Ang kilo dito sa amin ay 250 per kilo. So, mura-mura na. Kumpara sa Maynila, pagka nakarating na yan, mga 500 mahigit na yan or 600 pa nga. Ganun na yung kamahal. At hindi lahat ng lugar dito sa Sorsogon or sa Bicol matatagpuan tong shell na to. So dito sa Sorsogon, ang bayan na meron talaga nito, karamihan, yung city proper, Sorsogon City, at sa amin, Kasiguran, madami-dami pa yan. Kaya dito, along the road going to Sorsogon, Bukal-Bukalan, marami dyan, yung may alimasag, yung rest area, meron mga nagtitinda dyan mga tol. Makakabili nyo kayo ng baloko. Kaya nga lang, kung ita-travel nyo going to Maynila, NCR simula dito sa Bicol, dahil 12 oras pa yung magiging biyahe nyo, ang ginagawa dyan ay papakuluan nyo ng ilang minuto. Kakaunti lang hanggang sa kumulo lang kasi mawala lang yung laway-laway niya. Kasi yun yung times na masisira yun kapag fresh nyo dinala. Hindi kaya. Kahit lagyan nyo ng maraming yelo. Siguro pagka frozen talaga pwede. Pero pinaka-the best para hindi masira ay papakuluan nyo yan mga tol. Meron mga nangingisda dito na mamana. Ayun, dami niya no. Spear fishing yan. Okay, mukhang okay na din tong luto natin mga tol. Yung kanin natin. Ngayon, gigisa tayo. Cooking time. Magluluto tayo ng adobong baloko. Lalagay tayo ng mantika. Lagay tayo ng luya at bawang. Sunod na natin ilagay yung sibuyas. Dali na maluto. Ito yung baloko natin. Sarap mga tol. Takpan natin. At maglalagay din tayo ng suka. At maglalagay tayo ng laurel. Check natin kung merong naiwang stapler. Ayun no. Maglalagay tayo ng sili mga tol. Ito na yung pinali. Para Bicolano ang ating adobo. Okay na to mga tol. Luto na to. Magpiprito na tayo ng ating 3 pirasong malalaking balako. Lalagay tayo dito ng breading mix. At habang pinapainit natin yung mantika, lalagyan na natin ito ng breading mix. Para ka lang nagpiprito ng manok. Kaya nga lang napaka-special nito.
Yung manok ang bilis mo mahanap nationwide, pero ito bibihira to mga tol. Ito yung mga luto nito, adobo sa gata, tsaka pwede mo siya ganito, merong breeding mix. Lagay na natin. Okay mga tol, ayun, bonfire tayo. So merong nagtanong sa atin dito, si Come Together, tungkol dun sa igniter natin. Ito yung igniter ko, tsaka ito yung mga cotton balls na binabad ko sa gasolina, yung regular, yung kulay green. Diyan lang siya nakababad. So tagal na nito. So pagka nagsisindi ako, dalawa para tuloy-tuloy at sigurado talaga. Pero pwede naman isa, basta meron na kayong starter. Mabilis na lang yan. Ito yung magiging ibabaw natin. So once okay na, kuha tayo ng ilang peraso. Kahit isa lang muna. Ganito lang siya gamitan mga tol. Ayun na. Natamaan eh. Ayun. Kahit isa lang pala, pwede na. Tuloy-tuloy na yan. Dito tayo mga tol. Inom tayo ng pampatulog ba? Sarap.
So kakabanlaw lang namin mga tol. Meron ako ditong chinage kasi yung battery ng ating GoPro. Ayun, full charge na to. Okay na din to. Ipalag na to hanggang pa uwi. So time check, mag alas 10 or alas 11 ata ng umaga. So dito muna kami magla-lunch, luto, tapos impake tayo. Nagkabit din ako ng duyan, ng hammock, ayan. Para si Mrs. ay abang nag-aantay sa atin magluto, tamang pahinga muna siya dito. Sobrang ganda dito kasi malilim yung lugar. Kaya siya tinawag na Talisay, FTV Talisay Beach Resort dito sa Santa Magdalena. Ay ayan, meron sila mga talisay na tanim. Kaya nga lang, ito lang, kinakain na ng dagat yung pinaka-boundary din nila. Pati yung mga punong nyug na iba, ayan, nagsitumbahan na. Tapos doon, yung kabilang resort, naglalagay na ng harang. Kasi kakainin na din ng tubig dagat. So ngayon mga tol, luto muna tayo para makapag-lunch muna kami ni Mrs. bago kami malis dito sa spot. Ay, sharat. Sharat na lang. Ay, nakalala tayo dito. Sharat na lang. GP Laurel Bulan. Ah, taga Bulan kayo? Ayun, sharat na lang. Ayun kayo. Meron man nakakilala sa atin dito. Ayun, punta daw sila dun sa pinuntahan natin kahapon, yung mababaw. Maliligo, tsaka mangingisda. From GP Laurel Bulan. Ayan, shoutout na lang sa inyo mga bro. Wala akong sticker eh. Ayan, nagluluto na ako ng ulam kasi meron na din naman tayong kanin. Ito, ulam na lang. Corn beef ulam natin. Yun oh. Meron na kaming ulam ni Mrs. Tsaka kanin. At kakain na lang kami. So shoutout na lang dun sa mga kabataan na nakilala tayo dito sa spot natin.
So pakonti-konti inaalis ko na din yung mga ibang gamit para mamaya kakonti na lang pakakain. Ayun na yung ibang gamit press ko dito kasi mahangin. Ano kung gano'ng kalakas yung hangin Pero matibay kasi itong tarp natin. Black Dog yung brand nito mga tol. At available din to kay Great Outdoor. Solid par. Tsaka status ng gulong natin, all goods na all goods. Shifa tires yan. Solid par Doon, di pa ako nakakapagpalit ng off-road. Ito yung off-road design ng Shifa tires. Tsaka ito ay street tire. Yan, street tire design niya ng Shifa tire. At subo ko na talaga yan. Napakaganda at napakakapit kahit maulan mga tol. Kain tayo mga tol. Kain na kami ni Mrs. at after nito, siba tayo. Let's see. Salita ng ulam. Ito ang spotted. Okay na yung ating mga gamit. Ayan, nakakarga na. Tsaka meron na din mga naligo dito. So muli nagpapasalamat ako dito sa resort nila, FTB Talisay Beach Resort. Dito to sa Santa Magdalena. Dahil sa napakaganda at napakapayapa na solo namin ng halos 24 hours. Ngayon lang may dumating na mga naliligo pero pailan-ilan lang. Ganda naman kasi ng lugar nila. Sa dami ng resort dito, isa to sa binabalik-balikan talaga namin. FTB Beach Resort Talisay. Ngayon labas muna tayo. Din ako magpapaalam sa labas dahil meron pa tayong mga papasalamatan. Okay. Thank you po ulit. Salamat po. Thank you po. Meron na pala tindahan dito mga tol, tsaka piso wifi. Kaya di na kayo maboboring sa spot na to. Pagbabanlawan, all goods. Matubig sila dito. Walang problema. Nagtitinda na din sila ng yelo. Kaya nga lang nung time na nandiyan kami ay di daw nakabukas yung rep nila. Dahil kami lang naman yung nandun pa at di pa sila nakapaghanda. So meron naman tindahan dito sa labasan. Accessible, 4 wheels man dala nyo, pasok na pasok. At meron silang page, FTB Talisay Beach Resort, dito sa bayan ng Santa Magdalena, Sorsogon. Sobrang ganda ng spot nila mga tol. At muli nagpapasalamat din ako sa mga sponsor natin, ang Shifa Philippines, Shifa Tires, ang gulong na gamit natin kahit kargado kami ni Mrs. Kaming dalawa pa. Tapos yung mga gamit natin pang camping, sobrang bibigat niyan. Yakang-yaka ni Ono dahil sa gulong na gamit namin. At nagpapasalamat muli ako sa Great Outdoor Gear Store dahil sa mga bagong camping gear natin at bagong tent na gamit namin ni Mrs. at bagong upuan. Dahil sa kanila natin nakuha yung mga camping gear natin, quality. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila kasi hindi ako nabigo sa mga gamit na meron tayo ngayon. At nagpapasalamat din ako sa langis na gamit natin, Speed Metal Philippines. Maraming salamat po sa napaka-solid na oil na gamit natin. Pan-change oil mga tol. Yan yung oil na gamit ko, Speed Metal Oil. At yun lang, magkita-kita tayo sa muli nating adventure. At abangan nyo ang susunod nating spot. Hanggang sa muli, maraming salamat. Peace out.